dami nang nagpe-prepare ngayon para sa Noche Buena. Mga kapatid, mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man yan o espiritual. Ako po si Chicky Verhel, pansamantalang humahalili para kay Cheryl Cosin dito sa Sagot Kita. Okay, kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 dito po sa Mega Manila, no? Siyempre, naririnig din tayo sa Davao. 106.7 po dyan. Kanang mga Cebuano din ha. Kumusta mo din hang tanan? 101.9 ang inyong timanaan nga frequency diha, okay? 101.5 po tayo sa Cagayan de Oro, 99.9 dyan po sa Ormoc, City of Beautiful People. Hello kay Richard Gomez and Lucy Torres. As if kilala ko sila, no, personally. At 104.7 sa Tacloban po, mga kapatid. At bukod sa radyo, napapanood nyo rin kami sa True TV Channel 19 sa Signal TV po yan, no? Signal Cable. At maging sa Facebook at YouTube, i-search lang po ang True Network PH. Again po, ang isa-search nyo po, True Network PH, okay? At True Network PH. Mga kapatid, ilang oras na lang, Pasko na. Ready na ba kayo? Kasi ako hindi pa. Siyempre may trabaho tayo dito hanggang mamaya pero relax lang kasi alam ko hindi lang naman ako ang may trabaho. Marami din tayong mga nasa mga nurses, mga doctors, 'di ba? Yung mga nasa call center, yan. Lahat yan walang holiday sa kanila, 'di ba? Pero marahil abala na ang marami sa inyo sa paghahanda ng inyong Noche Buena. Kamusta na? Kamusta din ang mga bulsa natin? Pero syempre, yung iba dyan magla-last minute shopping pa, 'di ba? Meron yung malls ata bukas pa hanggang mamayang 11, 12 midnight. Hindi ko lang sure, no? Pero titingnan nyo, bago kayo pumunta, mga kapatid, tingnan nyo muna, research nyo muna o tawagan nyo muna yung mga mall. Baka masayang yung biyahe nyo o pamasahe, no? Okay, di naman kaya nasa biyahe pa para sa makapiling ang loved ones pagsapit ng alas 12. Samahan nyo ako sa isang oras na kwentuhan, mga kapatid, at ang ating pag-uusapan, eto na, budgeting at financial plan sa pagpasok ng taon 2025 na po. Grabe, tatanda na naman tayo. Hindi po ako killjoy, no? O KJ, mga kapatid. Wala naman kasing masamang gumastos at maging masaya sa panahon ngayon, 'di ba? Actually, kausap namin yung yung president ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Sabi ko, ngayon ba kasi nagtataasan yung mga presyo ng mga bilihin, 'di ba? Hindi pangunahing bilihin, di ba? And syempre, yung mga Noche Buena items. Sabi ko, ngayon ba na nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, bumibili pa ba ng marami yung mga tao? Ang sabi niya sa akin, oo, bumibili pa rin. Kasi ganun tayo mga Pilipino eh. Pag Christmas, syempre salo-salo yan, di ba? Ito talaga yung ito yung celebration para sa Pinoy. So sabi niya, talagang nagpupuntahan pa rin at bumibili pa rin po sa mga supermarkets. Okay, tama lang para happy pa rin tayo all year round yung gagastusin nyo, ha? Bibigyan namin kayo ng practical tips kasama ang ating guest na financial expert. Okay, ang ating question of the day po, mga kapatid, na hindi po mawawala, ito po for today. Ano ang iyong budgeting style ngayong holiday season? Kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live streams, no? Makakatanggap ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento. Kaya ang lagi kong payo sa inyo, para sa inyong mga komento, mga kapatid, pag-isipan nyo na mabuti, 500 pesos din yan, ha? O, depende kung saan kayo kakain, eh. Ilang meals na rin yan, di ba? O, sagutin lang ang ating question of the day at i-share ang ating Facebook o YouTube live stream. Take note, mga kapatid, dapat naka-public kapag po kayo ay nag-share, no? Kung may nais itanong, tumawag lang sa ating tanungan hotlines. Ito na nga po ang mga numero, 8689-3289 or 8689-3290. Isang beses pa po, 8689-3289 or 8689-3290. Okay. As I promised kanina, meron tayong guest, no? Live po dito sa studio ang ating financial guro. Ang pangalan po niya ay si Vince Rapisura. Not a stranger to me. Siya ang president po ng Social Enterprise Development Partnerships Incorporated. Magandang hapon, Vince, and Merry Christmas. Yes, Merry Christmas, Cheeky, At tama ka nga, naramdam na naman natin ng pagtanda kasi
New Year, parating na, no? Yes. Oo. Balita ko nga yung iba dyan, 25 years na straight out of college. Yung iba, hindi si Vince. Mga kapatid, eto, tanungin na po natin si Vince, 4:05 po ng hapon. Ayoko pong masayang yung ating oras, no? Planning early goes a long way. Sabi nga nila, di ba? Gaano ito kahalaga, Vince, kapag holiday season na? Yes, actually kapag holiday season kasi, 'di ba, marami na tayong mga ginagawa. So kapag nagpaplano tayo beforehand, iwas stress 'yan, cheeky 'di ba? At may mga studies na nagpapakita na kapag ikaw ay stressed, ay mas napapabili ka ng marami. Ay, Oo. ay, bakit? Anong psychology behind this? Napaka-interesting. Oo. Kasi ang sabi nila, kapag stressed ka, ayaw mo nang mag-isip. So kung ano na yung nandyan, gagrab mo na, kunwari, may pamimilian ka pa dapat, ganyan, hindi mo na pinag-iisipan masyado. Grab ka na lang ng grab ng mga kailangan mong bilhin. It makes sense kasi nagmamadali ka na no? Yes. Para iisipin mo pa ba, ano bang gusto niyang kulay? Ito ba? Ito? Ano bang gusto niya? Kunin mo na yung dalawa. Maliit? Oo, or worse, kunin mo yung dalawa. Yeah. So yun. So yun yung nakita natin. So para maiwasan yung stress and overspending, maganda na magpaplano tayo, no? At kapag nagpaplano din tayo, we should allot time para makapag-research kung ano yung mga mas murang alternatibo o kaya mga mas murang pwede nating gamitin sa mga pambibili natin. Are there, kasi kakasabi lang ni Vince mga kapatid, no, na merong mga murang alternatibo, syempre, are there any items that come in mind? Of course, in the context of itong ang holiday season, na mas mura online, or mas i-advise mo sila bilhin online, or mas i-advise mo sila na bibilhin like going to a physical store, brick and mortar talaga. Right, oo. Actually, kasama na yan dun sa research, no? Ako, ang ginagawa ko talaga is, bago ako lalabas, pupunta sa physical stores, check ko muna online kung ano yung mga presyo. Para pagdating ko doon sa bibilhan, no, ay makakompare ko kung ano yung mas mura. Oo. Usually kasi, kapag online, mas mura siya, pero kung multiple stores online naman yung pagbibilhan mo, ang dami ring delivery fees nun eh. Iba-ibang delivery fees yun. So, kailangan mo talaga siyang mas pagplanuhan. And then, actually, kung titignan mo rin naman to lahat, Chiki, no? Kung napagplanuhan mo siya, ay hindi ka mapapa-overspend no? Kasi susundin mo yung listahan mo, ganyan, no? Pero kung hindi ka nakapag-prepare, wala kang listahan, mas mapapagastos ka. Kasi, kunwari ngayon, sabi nga natin, no, mamaya ay Noche Buena na. Yes. Ngayon ka palang mag-iisip ng Noche Buena mo. Naku, patay ka na, di ba? Oo. Lalo na't ngayon, nagpamahalan na lahat, Yes, di ba? oo. Samantalang kung nagplano ka, as sinabi ni Vince, no, kung nagplano ka, let's say, 2 weeks ago, even a month ago, a couple of months ago. Kasi mga canned goods, pwede mo naman bilhin yan, di ba? Yes, Way in advance. Oo. Yung isang kaibigan ko nga, ang ginagawa niya ay nagko-cure siya ng sarili niyang ham. Ay, So beforehand, yun yung ginagawa niya. Tapos I think mga 90 days niyang kinocure. Tapos yun yung personalized gift niya. Ay, ang galing! Diba? Mas mura, malamang. Oo. Ako din, ginift ko sa mga co-faculty ko sa Ateneo ay mga suha na galing sa farm ng tinutulungan namin sa Mindanao. Kung bibilhin mo siya sa airport ng Davao, mga nasa 500 pesos per kilo. Oo. Doon, 60 pesos lang. Ay, grabe yung 60 pesos. Grabe yung 60 pesos. Oo. Farm gate price. So, nakatulong pa ako sa kanya. Totoo yan. Sinabi na nga ni Vince, yun, farm gate price. Local yung source, no, ni Vince. Doon nga sa Mindanao, sa Davao, mga kapatid, no. Madalas, branded yung mga pinamimili nating ingredients, 'di ba? Usually pupunta tayo ng supermarket, usually branded, 'di ba? In fact, yung iba hinahanap pa nga particular brand, 'di ba? Mas okay ba if unbranded or local brands? Of course, this is a case-to-case basis. Yes. But your thoughts on this lang? Oo. So, sa akin, depende sa produkto, no? So, para sa akin, kung ito mga commodities na pangluto, for example, asukal, mantika, asin,
hindi ko naman kailangan ng branded dyan. True. Ganun din yung epekto eh. Ang asukal Oo. ay asukal, di ba? Yes. So, yun. Pero kung may mga specialized na bagay no, para sa'yo at sa'yo ay mahalaga yon, then meron ka namang freedom no, para mamili kung ano yung naaayon para sa iyo. Pero ako talaga, meron akong soft spot sa mga local brands. Oo. Kasi kailangan talaga nating tulungan ng ating mga local businesses dahil yan yung mga nagpapalago ng ating ekonomiya. Oo. Tsaka hindi naman ibig sabihin, I don't know, this is for me, sobrang old school mentality, no? Na kapag, ay, local, hindi imported, hindi maganda yan. It's not necessarily true, Yes. di ba? Oo. More often than not, is it not necessarily true? Well, case-to-case basis Oh, talaga siya. case-to-case, No? yeah. Oo. Pero with the amount that you're paying, yung sa perang ibinabayad mo, I think you get naman the value, no? Kung ano yung karapat-dapat na value. Sa bagay. Oo. Pero yung isang, ako naalala ko lang yung sister ko, no? Kasi branded nga. Siya naman sa mga damit. Ang lagi niyang sinasabi sa akin na, kala ng iba, grabe ako branded magsuot, ano? Pero bumibili siya sa ukay-ukay ng branded. Pero branded pa rin. Oo. Branded. Pero syempre, second hand na. Oo, Ganon. Oo. So yun, sa mga, sa Amerika kasi, usong-uso yan, yung mga thrift stores, mga $1 store, ganyan-ganyan. So, yun. O yun, speaking of thrift stores, mga kapatid, kung kakatune in nyo lang po, no, kausap po natin ang financial guro. Hindi po yan wrong way of saying, ha? Talagang financial guro po siya, si Vince Rapisura. 4:11 po ng hapon. Yung mga sale, no, at discount, Vince, talaga nga bang nakakatipid tayo dyan? Nakakatipid tayo kung talagang pinagplanuhan mo siya. Kasi for example, no, mga toothpaste, for example, Okay. naka-sale siya at Yes. hindi naman pa ma-expire or something. So, pwede mo yang kunin at bilhin tapos nasa stock kasi at magagamit mo pa di ba? Pero kung ikaw ay bibili ng sale para lang makamura, feeling mo nakamura ka, hindi mo naman kailangan. Actually, napamahal ka dun kasi Ayun. bumili ka ng bagay na hindi mo kailangan. It's really well, it works yung marketing na yan. Oo. Basta may discount. Pag sinabi kasing discount, uy, makamura ako. Oo. Hindi mo naman kailangan, pero Yeah. binili mo. Oo. Tama nga naman. Napagastos ka tuloy, mga kapatid. Whereas, kung hindi naman yan naka-discount, tas feeling mo, kung hindi mo nakita yung discount na word discount or 50% off, 20% off, Yeah. kung hindi mo nakita yan, hindi mo naman bibilhin yan Kasi, Right. kasi hindi mo kailangan. Pero dahil nakita mo yan, ayan, bibili ka na kasi feeling mo, Oo. ay, makakamura ako, baka mamaya. Or later on, in the near future, ay, magagamit ko to. At Diba? saka, iniengganyo talaga tayo sa marketing na yan kasi pansinin mo kapag sale, mas maraming decorations. Di ba? Para maengganyo ka talagang pumasok. Pero sa pag mga sale yung mga tinitignan talaga natin ay iiwasan natin na bibili tayo on impulse, no? Yung biglaan. Talagang dapat ay pagpaplanuhan natin Planado siya. talaga no? Tapos isa pang tip, kapag ako naman kapag nag-grocery, yes. ang unang-una mong puntahan ay yung discounted aisle. Meron silang ganun yung mga Oo, naka-display na parang isa siyang estante na nandun lahat ng mga discounted. Totoo. Even with clothes, may ganon. O, lahat po ito, naka-sale po. Oo. Diyan ka muna, tignan mo kung meron dyan yung mga kailangan mo, hugutin mo na, and then saka ka umikot. Ay, may ganun pala, no? Pagpasok, yung sinasabi ni Vince kanina, mga kapatid, it's very important to plan way ahead. Pero meron din palang planning na pagpasok mo pa lang sa, Oo. sa tindahan, may planning ka na. So, groceries, ang sinasabi ni, sige, go ahead. Kaya yung sa marketing pa, kaya yung usually yung mga bigas, yung mga asukal, nandun siya sa mga pinakamalayong lugar ng grocery. Kasi ang gusto ng grocery store, umikot-ikot ka. Oo. Para ma-tempt ka, na bumili. Kasi siguradong bibili ka ng bigas, siguradong needs bibili ka yun ganyan, no? Basics yun mga kapatid. So yun, inaaral nila tayo, kaya dapat handa din tayo na hindi, tinetempt ako ng mga to. Oo. It's just like yung pag nakikita nyo, $2.99. Kasi ang pag-register sa'yo, 200 plus. Yeah. Actually, it's 300 pesos. Yes, oo. Mas 300 pesos siya compared to 200 plus. Oo. So, pero ang isa din na nabasa ko diyan kasi yan yung yan yung lagi ko naririnig and it's true. Pero ang isa din palang practical yan para sa mga small business owners ito Kasi 'di ba kailangan magsukli pag 299 Yes. kailangan magsukli ganyan. Kapag buo kasi hindi na yan nasusuklian. Oo. Usually daw sa mga small businesses noong siguro mga early 2000 to nung 90s yung mga tindera kapag buo binubulsa na.
So, iwas ano din siya. Iwas kupit, kumbaga. Kaya 299, 289 para mapilitan na magsukli. Ganun pala. So, Oo. meron pala sa business side. Well, yeah, it's all on the business side. Pero I thought marketing lang siya. It's also marketing. Also marketing. Yes. Pero may practical din pala na O minsan, again, this is for the business. Kasi pag sinabi mo, 299, bibigyan ka ng 300, sige, keep the change na lang. Di ba? O di nakapiso ka na, kung ilang piso yan, di ba? O di ba? Kung na 1,000 yung yung bumili sa'yo, di ba? Right. 1,000 ka na. O mga kapatid, eto, napag-usapan natin yung mga sale at discount. Ano naman, Vince, yung mga masasabi mo sa mga naniniwalang di bali ng sobra, wag lang kulang. Kasi kanina, di ba, mga kapatid, dun sa example natin, sabi nga ni Vince kanina, kapag nakakita ka ng discount, mapapabili ka. Kasi, di ba, isipin mo, baka magamit ko to in the future. Yeah, oo. So, what do you think about that? So, maganda naman yung intention, kasi nakakahiya din na kunwari may bisita ka tapos nagkulang, di ba? Mas nakaka-stress yon actually. Pero, mas maganda na pagpaplanuhan natin kung ano yung sapat, no? Kasi para sa akin, ang pagiging mayaman or feeling na mayaman ay yung pagkakaroon ng sapat, hindi sobra-sobra. So, yun, no? At natutunan ko sa aking partner na dapat talaga hindi tayo nagsasayang ng mga pagkain, lalong-lalo na ganyan, Kaya pag titignan natin yung pag naghahanda tayo ng sobra, lalo na pag pagkain madaling masira yan, 'di ba? So parang yung pera mo, imagine mo pag nagtatapon ka ng pagkain, i-picture mo na pera 'yon. Yes. 'Di ba? Na itinatapon mo. So, 'yun. So para sa akin, maganda na pagplanuhan mo talaga para hindi ka mapasobra ng pagbili. Paano naman, speaking of plano, kasi ilang beses na rin namin na interview si Vince dito sa ating network, 'di ba? At ang sinasabi lagi ni Vince, merong mga dun sa kita mo, meron kang percentage, 'di ba? Ilalagay sa savings, meron kang percentage na sa mga pangangailangan mo, may percentage for investment, ganyan. Paano nga ba ulit, Vince, yung percentage breakdowns na yun? And what if, so unang-una yung percentage breakdowns, yung breakdown pala. Tapos, pangalawa, paano pag kukunti lang naman yung sweldo mo, kaya ko pa ba yung hati-hatiin ng ganyan? Di ba? Actually, ang pinaka-rule dyan is save and invest as much as you can. So, hanggang kaya mong mag-ipon, gawin mo siya, no? Pero para meron tayong madaling guidelines, so ang una sa budgeting natin is 5% of our income para yan dapat sa insurance. Yes. Okay? Kasi maraming mga Pilipino ay pag may emergency, nangungutang. Hindi dapat insurance yun nakasakit ako, na aksidente, na ospital, dapat insurance ang sumasagot nun, no? So 5%. Sunod ay 15% naman yan ay sa savings natin. Okay. So itatabi mo yon. Malaki din yun, Yan, oo. Tapos, kung kumikita ka ng more than 25,000 pesos kada buwan, no? Magtabi ka ng another 20% para sa iyong investment, no? Pang long term 'yan, no? Kung hindi naman ay pwede mong ipagpaliban 'yon. So antayin mong tumaas yung sweldo mo bago ka maglagay nun. So, yung natitira, yun yung pagkakasyahin mo sa gastusin. At kung ano man yung gastusin mo, iba-iba tayo ng gusto . Correct. At iba-iba tayo ng priorities, iba-iba tayo ng stage sa buhay. So, ikaw na yung bahala doon. Basta, meron kang sa insurance, meron kang sa savings na itinatabi bago ka pa gumastos. Yung investment pwedeng later on na pag meron kayong extra daw, mga kapatid. Yung sa savings part kasi na yun, no, kapag yung 15% na yan, kapag nabuno mo na yung emergency fund mo, yun na yung pwede mo ring pang-invest. Oo nga naman. Oo, tama nga naman, mga kapatid. Pero mahirap. Again, ang sinasabi ni Vince, if you're earning at least 25, kaya yun, di ba? Pero, so, if you're earning at least 25, tapos hindi mo nagagawa yun, ibig sabihin, kunwari, hindi ka nakakapag-save, ibig sabihin siguro, you're living beyond your means. Oo, you're living beyond your means o kaya hindi mo pa napaprioritize yung you're living in the now, no? Kailangan kasi paghandaan mo rin 'yon. And may formula ko diyan, Chiki, no? Kasi YOLO, 'di ba? You only live once. At gustong-gusto talaga natin 'yan kasi source of joy 'yan Lalo diba? millennials diyan. Ayun. And then we have naman pang balance doon ay YAGO. Oh, you what's YAGO? also grow old.
Oo nga. Di ba? So, it's living in the now, but you also, kailangan tignan mo yung future, no? Balanse. Yan, tama. So, if you put this together, balanse, BOLO. Balance of luxuries and obligations. Ay, grabe! May natutunan kayo, mga kapatid. Oo. So, balance of luxuries and obligations. obligations. BOLO. Oo. Okay. Tanungin natin si Vince. Mga kapatid, para sa mga kakatunin, ito ang programang Sagot Kita. Ako si Chicky Verhelen. Kausap po natin ngayon ang financial guro na si Vince Rapisura. Tanungin natin si Vince kung mapamahiin siyang tao. Practical pa ba yan na maging pamahiin? Halimbawa, dapat may 12 fruits dapat, no? Kapag New Year, di ba? Dun sa hapagkainan, di ba? Yeah. Is that still practical na ganun? Para sa akin, no, yung pamahiin, this is my personal opinion. Yes, yung yes. pamahiin, if you're doing it para out of joy, na katuwaan, okay. Pero kung ginagawa mo siya na dahil natatakot ka, at may fear na, naku, baka gagawin ko to kasi baka mangyari sa akin to or ganyan, medyo doon ako hindi okay. So, nandun ako sa part na, okay, susundin natin yung mga pamahiin, yung mga superstitions, if it's fun. Yeah, and wala namang mawawala. Wala Parang namang very mawawala. light, ano lang. Oo. So ako, for example, yung isa sa mga pamahiin namin ay pag New Year, pinupuno namin yung bulsa namin ng coins. Oh. Di ba? Tapos pinapatunog-tunog na ganyan. Mukhang gumagana kay Vince yun. Sundin natin yun, mga kapatid, mamaya. Ay, hindi, sa New Year pala. Sa New Year, oo. So, yun, no? Pero, at hindi ka naman napapagastos doon kasi hindi mo naman gagastosin, no? And then, yung sabi mo kanina na 12 prutas, Yes. kailangan ba? Kung meron tayong extra at kaya natin, why not, no? Pero kung tayo ay susundin lang natin yon dahil nga may takot tayo na baka may masamang mangyari kung hindi natin gagawin or hindi prosperous yung darating na taon kung hindi natin gagawin, ay para sa akin hindi siya magandang mindset, no? Yeah. So, yun, baka pwedeng gumawa ka ng alternative like instead na 12 different kinds of fruits, baka 12 pieces of the same kind of fruit. Oh, yes. Kasi iba-ibang prutas, syempre, iba-ibang presyo. Oo. So, But- or humanap ka ng lokal na prutas, no? Na in season, 'yan yung mga mura usually. Oo. Or 12 grapes, 12 pieces of Mabilis yun. Tabos na agad. Oo. Actually, in some Latin American countries, yun sila, New Year, pupunuin mo dapat kakain ka ng 12 na pieces ng grapes. Ng grapes? Oo, tapos pupunuin mo yung bunganga mo. Ganun yung kaya iba, but you're doing it for the fun part. Yes, I think it's very important, no, yun na for the fun part or yung tipong very light lang yung take mo dun sa 12 fruits for New Year kasi po kung talagang sineseryoso mo, unang-una parang hindi na parang naapektuhan na yung pamumuhay mo Yes, first. oo. And second ay syempre, gusto mo nga 'di ba na maging mas marami yung dadami yung pera mo. Yun yung gusto natin, 'di ba? Maging masagana. Pero ang nangyayari dyan, napupunta yung savings mo doon. O worse, baka dahil yung iba, mangungutang. Yeah, 'di ba? oo. Just to put that on the table. Correct, no? Oo. So, yung pangungutang talaga, ang tawag ko nga sa utang ay asawa ng kahirapan. 'Di ba? So, para sa akin ang utang sa para maghanda ay no siya para sa akin, Maraming no? ganyan. Maraming ganyan. So, kasi ang rule sa pag-uutang dapat ginagamit lamang natin ito sa mga kumikitang bagay, no? Mayroon yang balik na makukuha at makakapagbayad tayo. So, kasi pag naghanda tayo, makukonsumo lang natin, Oo. 'di ba? So pagbabayaran natin siya with another means. Yeah. So, for example, mga kapatid, completely agree dun sa sinabi ni Vince. Kasi ang sinasabi niya, kung mangutang ka, kunwari, maraming ganito ha, ma'am, muna ako, CA, cash advance, diba? Or bale, CA muna ako dahil birthday ng anak ko eh. Yes. Tas ang laki pa ng isi-CA niya dahil hindi lang dun sa pamilya niya. Syempre, usually, yung mga ganyang handa, pati yung mga kapitbahay, 'di ba? Yes. Pinapakain. Birthday lang naman ng 3 years old na anak mo, 'di ba? Yun, big no-no 'yun. Sinasabi ni Vince yun kasi hindi nga practical. Right. Whereas on the other hand, kung mangungutang ka for example, mangutang ako dahil bibili ako ng motor. Para sa ano ang motor? TNVS driver ako. O 'di ba? Kikita ako. Yes. It's the gift that keeps on giving. Yeah. Gift sa sarili mo that keeps on giving, 'di ba? So kumikita. So not necessarily. So sabi nga ni Vince, 'di ba?
ang utang ay ano yun, kapatid ng kahirapan. Kapatid ng kahirapan. So, pero meron din palang, it's not all bad, Yeah. no? Depende dun sa intensyon at plano mo dun sa utang mo. Yes, Oo. oo. So, basta yon, no? Bawal yung uutang tayo at gagamitin lang natin siya sa konsumo o kaya lalong-lalo na ang luho. So, bad yun. Yun, okay. Halimbawa, Vince, nasa compound, no? O maliit na barangay. Mhm. Would you suggest na community celebration na lang? Yeah. Practical ba ito na ganito na lang ang gagawin? Depende kung gaano kayo ka-close, Oo, no? oo. So, pero may mga communities kasi, lalo na pag sa probinsya ha, applicable siya sa mga areas lalo na tatrabahuhan namin. So, nag-aambag-ambagan na lang. Tapos, instead na yung maraming putahe yung lulutuin mo, isang putahe na lang you contribute and mas makakapag-benepisyo yung mas malaking community. Oo, parang yung idea niya parang potluck, no? Yes, Parang oo. kasi kunwari ako magluluto ako ng mac and cheese. Kunwari magluluto si Vince ng maghahanda siya ng spaghetti. O edi isa lang yung niluto ko, isa lang yung niluto niya, Yes. pero natitikman ko rin yung food niya, natitikman niya rin yung pagkain na niluto ko Yes, o ni-prepare ko. So, celebration siya pa rin. Correct. At usually ang pinapaluto namin yung specialty nung Oo. nung tahanan na yon, no. Tapos pagplanuhan kasi baka minsan potluck hindi kayo nag-usap-usap, lahat nagdala ng dessert. Oo. 'Di ba? Walang ulam. Oo nga. 'Di ba? Kaya ang planning talaga ay napaka-importante niyan. Oo, tingnan nga natin yung mga comments dito sa social media, no? Asa na yun? May nakita ako dito eh. Hoping okay, nanghihingi pala ng pera. Okay, mamaya na yan, pero babatiin po namin kayo, no? Pero kunwari, Vince, no? Maraming utang, maraming utang dahil konti ang sweldo. Okay, this is completely different. It's not holiday related. Pero ang sabi niya, paano pag marami yung utang niya, dahil konti lang daw yung sweldo niya, paano pipiliin kung alin ang mga uunahin ng bayaran? Okay. Oo. Oo. So, a bit out of topic, but oo. So, ang titignan natin dyan is on the survival part muna, no? Kasi kailangan nating mabuhay. Kasi kung hindi tayo mabubuhay, hindi tayo makakapagbayad, di ba? So, pero ang usual na tinatanong sa akin ay, Sir, paano nga kung baon na nga ako sa utang, paano pa ako makakapag-ipon? Yes. Di ba? So, sa akin, ipapractice mo yung pag-iipon sabay, no? Ang rule ko nga kasi, ang sinasabi ko dyan, kung gaano ka kagaling mangutang, dapat mas magaling kang mag-ipon. Oh, okay. So, di ba? Medyo mahirap yun para sa iba. Oo. So, unti-untihin mo siya pagsasabayin mo siya. Hindi po pwedeng lahat ng kinikita mo ay pambayad sa utang lang, no? Kasi marami akong mga kakilala na nawawalan ng pag-asa sa buhay at the worst, or kaya hindi ginaganahang pumasok sa trabaho dahil nga nagbabayad na lang sa utang yung ginagawa. So parang nagtatrabaho sila para magbayad ng Oo utang. nga, no? Oo. Nakakadismaya. Kung Yan, ganun. oo. So part bayad ng utang, pero part meron din sa sarili mo. Oo. So, pwede kang magsimula na, of course, mas maliit yung sinisave mo, tapos babayaran mo yung utang. Tapos, ang maganda rin dito ay, kung baon ka na talaga sa utang, huwag mong gagawing solusyon ang utang sa utang. Kasi ang ginagawa, nangungutang, tapos ipambabayad lang din sa utang, no? Ang kailangan dyan ay i-break natin yung cycle. Oo. So, itigil natin yung pag-utang, tapos kausapin natin yung mga pinagkautangan natin, at maglagay tayo ng limit mag-ask tayo ng limit sa kanila, no? Pwede bang yung utang ko sa'yo ay hanggang dito na lang yung babayaran ko, instead na magpatong-patong pa yung interest. Kasi talagang ubus biyaya na ako, lahat ng kinikita ko napupunta na dyan. Oo. Yes. At kapag tinatapat mo yung mga pinagkakautangan mo, usually may mga puso din naman yan eh. So, nagmi-meet halfway. Oo. That's why in-insert ko rin a little bit out of topic kasi puro holidays yung pinag-usapan natin na Pero napaka-importante. Ang daming nakaka-relate nito eh. Yung ganito, yung
konti yung sweldo mo, paano mo babayaran yung sangkatutak na utang mo sa Yeah. inuutangan mo. And I think very important pag-usapan natin yung speaking of utang, yung 5-6 na laging that's 20% mga Yeah. kapatid na interest. Oo. So, eto naman kasi I think yung 5-6 ay nandyan dahil yung mga mahihirap ay hindi nakakakuha ng maayos na financial services mula sa formal sector, no? Parang ano sila, nakalimutan ng lipunan, 'di ba? So, talagang pwersado sila na doon pumunta, no? So, hindi ko rin sila husgahan yan. Pero kung nandyan na kayo, yun, iiwasan talagang next time, sana iwasan na natin. Kasi kung nagbabayad ka ng utang ngayon at habang nag-iipon ka, the next time na may mangyari sa iyo at mayroon kang kahit kaunting naipon, bawas pa rin yun sa uutangin mo eh. No? Kapag the next time na may mangyari sa iyo. So, at hindi ako naniniwala na, naniniwala ako na kahit gaano ka kahirap, ay kaya mong mag-ipon. Ay, ganun. Yes, kasi may mga dati sa mga kahit yung mga hirap na, no, Oo. na isang kahig, isang tuka, Oo. kayang mag-ipon at alam din nila na dapat nag-iipon, no? Shucks, paano? Yung isang kahig, isang tuka. Tell me a little bit more about it. Paano ka nakakaipon ng ganun? For example, meron tayong mga farmers na mga katrabaho, ganyan. Oo. So, kumikita sila ng biglaan. Tapos, maliit lang yon, no? Pero pagkakasyahin nila yon for the whole season habang nagtatanim ulit sila, no? So, yun, magtatabi sila para mapunan yung mga times na wala silang kita. Yun namang sumusweldo ng, alam ko, meron, nung nagpunta ko nito sa field lang last time at ang sabi niya, yung nagbebenta ng tauhan siya ng banana Q barbecue, ganyan, 150 pesos per day. Okay. So, sabi ko, kasya ba yan? Kasya naman, sir. Pero, sabi ko, nakakapag-ipon ka pa ba? Sabi niya, 10-10 piso, 15 pesos per day. At tama din naman, no? Kasi kapag sabi ko sa kanya, oo nga, no? Kasi yung 15 pesos sa 10 araw, 150 pesos din yun. Wait, in fairness. So, kailangan talagang sasanayin mo yung sarili mo na nag-iipon ka and you start small. Mag-uumpisa ka sa maliit. Para yung pagda-diet at saka pagpunta sa gym. Kapag ginawa mo crash, mabilis kang nag-progress sa weights na binubuhat mo o kaya bigla kang hindi kakain para mag-diet ka, hindi siya sustainable. Pero kung paunti-unti mo siyang gagawin, mas magiging successful ka dyan. So talaga siguro no sa ganyan, especially yung ganyan, yung 150 pesos a day mga kapatid, siguro combination ng higpit sinturon and also talagang may mga gusto ka na we'll call it luho, hindi mo talaga bibilhin. Pipigilan mo talaga yung sarili mo. Yes, oo. Oo. Ayun. At saka, tapos tatanong ko rin sila, no, kung masaya ba sila. Surprisingly, masaya sila. Kasi may ipon naman eh. Totoo ba? Parang ganyan. Kasi hindi ko ang nakikita natin kasi kahirapan eh. Pero yun yung kung ano yung nandyan sa kanila, yun naman yung pinagkakasya. So, sa amin, no, tinuturuan namin sila kung paano mas maging practical para hindi sila mapunta doon sa sitwasyon na kailangan nilang mangutang. My God. The more you know, mga kapatid. O mamaya, pag-usapan po natin, no, ano ba ang mga magandang investment sa 2025 para dun sa may, may konting extra dyan. Kasi sabi nga ni Vince, investment was 20%. 20% ang kita nyo. Marami naman kumikita ng hindi lang 25K dyan per month. O comment po sa ating live streams dahil baka ikaw na ang makatanggap ng 500 pesos. Sagutin lang ang iyong budget, ang iyong budgeting style ngayong holiday season. Yan po ang ating question of the day. Pwede ring tumawag syempre sa ating tanungan hotlines 8689-3289 or 8689-3290. Mga kapatid, huwag bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita.
Mga kapatid, nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Chicky Verhel. At paalala ko lang po sa lahat, ang ating question of the day, ano ang iyong budgeting style ngayong holiday season? Comment na po para sa chance na manalo ng 500 pesos. Merong mga nagko-komento dito sa ating 105.9 True FM Facebook page. At ang mga nanghihingi sila kasi wala silang pang Noche Buena mamayang gabi. Yung iba dyan ay nawala ng trabaho yung asawa, walang paghanda, siguro housewife siya. Yung isa naman, talagang wala siyang pera daw ngayon. Hindi natin alam kung ano yung dahilan, no? Pero, ayan, kung sasagutin nyo po ang tanong, ating question of the day, pag-isipan nyo po ng mabuti, baka magkaroon pa kayo ng 500 pesos, di ba? Kasama pa rin natin, mga kapatid, si Vince Rapisura, ang ating financial guro. Expound daw natin ang itong utang. Ang daming curious dito sa utang, ha? Una daw, ano daw ang rule mo sa pangungutang? What if kailangan? So, yung rule natin sa pag-uutang, dapat ito ay gagamitin natin sa kumikitang bagay. Iwasan natin sa pagkonsumo at lalong-lalo na sa mga luho. Ayan, no? At yung lalo na ito sa mga ngayon, no, baka maraming natatempt na mag-credit card ngayong mga panahon na to, holidays, di ba? So, ang rule ko dyan naman, Chiki, ay do not kaskas if you can't pay in cash. Ay, oo, kasi it's as good as cash. Babayaran mo rin yes, yun Oo. Actually, yun yung rule sa credit card. Dapat ay meron kang nakahandang pambayad sa savings account mo dun sa kinakaskas mo. Kasi napaka-mahal na source ng utang ang credit card, no? Tapos, yung mga, just to give you a clue kung magkano yung kaya mong dapat na inuutang. Okay? So, kukunin mo yung 20% ng kinikita mo. Let's say, ang kinikita mo kada buwan ay 10,000 pesos. No? So, ang 20% nun ay 2,000. Yes. Tapos, yun yung 2,000, yan yung principal and interest na pambabayad mo dapat na iba-budget for every month. No? Okay. So, kung ang tinitignan mo ay 6 na buwan kang mangungutang, so 2,000 times 6, 12,000, principal plus interest na dapat yun. Yan yung maximum mo na uutangin. Grabe, kailangan nyo po ng math dito at talagang mag-iisip po talaga kayo. Oo. Pero mamaya po, tanungin naman natin si Vince, paano, do you accept ba yung mga nagko-consult sa'yo online? Nagko-consult kapag group. Mas gusto ko yan. Okay. Group consultation. Okay. Paano naman, kasi we're talking about the holiday season, no? And nandito tayo sa usaping utang. Paano pag yun nga, hindi naman lahat ay 25 and up yung sweldo, di ba? Yes. Meron tayong or even, sige, let's peg it at 25,000 per month. No? Siyempre, may mga pamilya din tayo. Pero during the holiday season, ang dami mong bibigyan ng gifts. Bibigyan mo ng gifts yung mga boss mo, yung mga katrabaho mo. Meron ka bang iba't ibang Christmas party na pupuntahan, Right. mga get-together? Hindi lang sa barkada, hindi lang dun sa family Christmas parties nyo, hindi lang sa company Christmas party nyo, or sa department, meron pang yung mga subgroup na mga department, di ba? Kailangan mo rin mag-contribute dyan. Ang dami mo pang mga ninong ka pa at ninang, kung sino-sino. Paano, ano yung tips? So, because of all these, yung mga gastos na ina-expect natin during the holidays, social responsibilities natin during the holidays, na kailangan paggastusan, how do you approach this? Na hindi ka naman 500,000 ang sweldo mo. Every month. Alam, kasi, yung Kapaskuhan, yung holiday season sa atin, yung Christmas season, ay every year naman yan na dumadating. So, paghandaan mo na, January pa lang, mag-save ka na ng for Christmas. No? So, yan. Tapos, maging creative ka rin, no? Sa mga exchange gifts, mga ganyan. Nako, kami nga sa, sa family namin, ang ina-emphasize namin, lalo na sa mga bata, ang gift ay hindi lang material na bagay. So, pwede rin na they can share their talent, or they can share their time, mag-volunteer sila, ganyan, Or ang gift niya, for yung isang pamangkin ko, okay, sige, ang magiging gift mo ay ikaw maghuhugas ng pinggan for 1 day or something. So, alam mo yun? Oo nga. So, at dun din nai-instill sa mga bata yung mga lessons na ganyan. Ako, ang ginigift ko sa mga kapatid ko ay akong magiging yayo sa mga bata. For 1 day, mag-date kayong mag-asawa for today. Ganyan. Di ba? So, I think mas ma-appreciate pa nila yon.
That's true. Oo. Actually, yung sa akin naman, kapag kasi very big family, no? Yung sa side nung husband ko. And maliban sa magastos po talaga kung bibigyan mo at pag-isipan mo bawat tao, oo. maliban po dyan, wala po akong oras dyan. Kasi ang dami po talaga nila sa pamilya-asawa ko. So, tuwing meron silang, 2 times na, no? 2 years na in a row, na tuwing meron silang Christmas get-together, kumukuha na lang ako ng photographer. Yun na yung gift ko para sa kanilang lahat. Because that's, precious memories, you know, na, na talagang immortalized dun sa mga photos, di ba? Oo. Mas mura yun. Gift sa kanilang lahat. And tuwang-tuwa silang lahat because everybody likes a good photo during the holiday get-together, Yeah, di so ba? parang may photo shoot. Oo. Sa So, ano? magkano lang yan? Para sa kanilang lahat, Lahat. di ba? Tapos Right. hindi pa ako nagpunta ng mall at namili kung ano-anong mga gifts na sangkatutak. Oo. At Oo. timely, lalong-lalo sa mga kabataan ngayon, 'di ba? Pang Instagram nila 'yan. Yes. Oo, ganun. Kasi meron niyang digital. Well, usually digital naman yan eh. Although pwede mo namang paprint, no? Pero yes, correct. Pang Instagram, ang ganda pa, HD. Yes, Diba? oo. Oh, paano naman, Vince, yung mga may anak na may mga bigating ninong at ninang tulad mo? Anong magandang gawin sa sa Aguinaldo? Ayun, no. So pag sa mga aginaldo sa mga bata, ako usually ang hindi ako mag-gift na tao. Okay? At actually ako din, hindi ko nilook forward na mabigyan ako ng gift. I feel awkward, parang ganon. So, yung sa mga pamangkin ko, ganyan, sa mga inaanak ko, usually ang sinasabi ko sa kanila, we can go out for lunch or isama mo yung mga kaibigan mo. Ay, maganda. Ganyan. Saya niyan. Diba? Oo. At mas maano sila. Tapos minsan sila parang titingin sa akin, sasama ka talaga? Kami yun di ba? Oo. Hindi, but I'll give you your space, di ba? Oo. Actually, mas maganda nga yan. Kasi, pero nandun ka naman part of the, Yes. part of the get-together din Oo. at a certain point. And then, wala ka na after some time. Yes. Mas maganda yun. Kasi kung gift, parang, pinahatid mo lang, kunwari, pinahatid mo sa driver mo, may gift ka na. You didn't even spend time dun sa ninong at ninang mo. Whereas, kung ganyan, nagkita talaga kayo, nag-usap kayo, quality time, kumbaga. Yeah, Nakita pa yung friends mo. Di ba? Maganda. Maganda rin mga do-it-yourself na gifts, ano? Sabi ko nga, yung mga kaibigan kong mayayaman ay mahirap regaluhan, 'di ba? Mahirap yan. Yung mga mayayaman, ang hirap niyan. Tapos tapos tinitingnan ko ano yung mga nireregalo nila sa akin. At usually it's really the simple things, no, na alam mong pinaghandaan nila or ginawa talaga nila on their own. So ganyan. Yung mga kaibigan ko, they gift me like with mga gourmet tuyo. Yes. Yes. Diba? It always works. Mga ganyan. So ako naman, yun, yung mga local produce doon sa probinsya na sinusuportahan natin, I bring it to Manila at yun yung binibigay ko sa kanila. And then I tell them the story behind those fruits. Alam mo, you're not the first person na nagsabi niyan. Yung mga mahihirap nga, bigyan ng gift. Yung mga mayayaman na sinasabi ni Viz, sobrang yaman, yun yung mga na-appreciate nila. Yung mga galing probinsya. Yun nga, yung sinasabi niya, ganyan. exactly that. Local products, tapos kung ano yung kwento behind those products. Right, oo. Oo. At saka mga nagbe-bake sila ng mga goodies, ganyan. So, yun lang, simple. So, ngayon hindi na ako pressured. Pero kapag gift na aginaldo, umiiwas talaga ako sa material things. Kasi I think nagsisend siya ng wrong message, for me, in my opinion. And sagana na sila sa iba, sa ganyan. Right. Oo. So, maiba naman tayo. Totoo nga naman. Good idea. Ano naman, Vince, kasi napag-usapan natin yung investment kanina. Ipapasok na ang 2025. In a few days, actually. Saan magandang i-invest ang naipon na pera sa darating na taon? Kasi, syempre, every year, iba-iba yung trends. Yeah. Nag-iiba-iba, diba? So, this coming year, tingin mo lang, saan magandang i-invest? So, para sa akin, depende yan sa stage ng buhay mo. So, for example, kung ikaw ay Gen Z, no, yung mga fresh grads pa lang ngayon, 'di ba? Para sa akin, mas magandang yung naipon mo, i-invest mo to enrich your education and knowledge, no? Kasi pag mas dumadami yung education and knowledge mo, mas marami kang chance na paggamitan yan at kikita ka, mas makakapag-ipon ka, no? So investing in yourself is very, very important. Tapos yung namang mga, ano bang sunod sa Gen Z?
millennials, no? Sa mga millennials, ito yung mga Mas matanda yung millennials, so Gen Z. So Gen X po, millennials, and then Gen Z. Yes, oo. So kapag tayo naman ay mga millennials, mga nag-uumpisa yan ng mga ng pamilya nila. So para sa akin, maganda na dahil ikaw yung breadwinner, you really have to protect yourself, no? So maganda na kumuha tayo ng insurance, no, for that. Hindi investment with insurance hindi 'yon. Pure insurance to protect kung may masamang mangyari sa iyo ay mayroong maiiwan para sa mga maiiwan mo, no? Kasi yan yung pinaka-responsibility ng mga magulang na dapat yung kanilang mga dependents ay taken care of if anything happens to them. Okay? Oo nga, no? Oo. So, yun. Tapos kapag tayo naman ay Gen X, tayo yan. Gen X, no? Ito, ang tawag ko dito sa totoo lang, Chiki, ay sandwich generation. Ngayon no? Ang sandwich generation ay nag-aalaga tayo ng parents natin, tapos meron pa tayong mga anak. Correct. Di ba? So yun. So saan naman maganda ang i-invest yung pera natin? So we opt for something that will ma-assure yung ating retirement, no, pagdating diyan. And at the same time ay fulfill din nating responsibilities natin. So by this time, maganda mag-invest ka sa bahay, no? Para pag tanda mo ay meron ka ng hindi mo na poproblemahin yung titirhan mo and all that. Tapos pag ikaw ay boomer, so retired age ka na, no? Oo. Para sa akin ang safest ay Pag-ibig MP2. What is Pag-ibig MP2? So yung Pag-ibig MP2, this is the savings program of the government, no? At ito ay sa 500 pesos lang makakapagsimula ka na, mataas yung dividend at tax-free. Di ba? So, Google nyo yan, mga kapatid, pag-aralan nyo yan. Actually, applicable siya sa lahat ng generation. So pwedeng yan yung gagamitin natin as a tool, no? Balik din ako sa Gen X kanina, no? At saka sa millennials. Maganda rin na dagdagan natin yung ating SSS pension, no? Kasi meron ng My SSS pension booster ngayon, no? So we have the regular SSS, we have the voluntary pension booster, mandatory pension booster, tapos meron tayong voluntary. Dagdagan natin yung voluntary, mabe-benefit natin yan upon our retirement. Para mas malaki yung makukuha mo. Okay. Vince, silipin na natin ang mga komento ng mga netizens dito. Simulan ko dito kay Mark Mendez. Ang sabi niya, ang mga Pinoy talagang magastos kapag holiday season kahit maghirap na or mahirap na. Paano po kaya mababago ang mindset na ito? Oo nga, no. Ano nga yung sabi sa Batangas, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. May ganyan sila sa Batangas. So parang, oh my God. Sa mga Ilocano kasi ako. Hindi mo yan maririnig sa mga Ilocano. No? Anyway, so, ang pagbabago para sa akin ay best yan na nangyayari kung uunti-untihin natin, no? Kapag bibiglain din kasi natin ay medyo mahirap din yon, no? So unti-untihin natin siya at gawin natin siyang mas simple, and siguro 5 years down the road makita mo yung pagbabago on that. Si Laila Santos, sabi niya, Sir Vince, ano pong take mo sa paggamit ng credit card? Any tips po siguro sana sa first time user kasi nagpaplano po ako mag-apply. Oh my God. Very relatable din yung tanong mo. Siguro no, millennial or Gen Z yan, no? So, kung ikaw, actually, ang use ng credit card is in payment para mapadali yung pagbabayad. Hindi siya source ng additional pera mo. No? Kasi ang iniisip ng iba ay, nako, may credit card na ako, ikakaskas ko na yan, tapos babayaran ko na lang sa susunod kong sweldo. Hindi. Dapat, may pera ka na sa bank account mo, at kung ano yung laman nung nasa bank account mo, yan din lang dapat yung maximum na ginagastos mo sa credit card. So, every due date, dapat binabayaran mo siya ng buo. Yes. Kung hindi mo nababayaran yan ng buo, mali ang paggamit mo sa credit card. Okay? At yun nga, if you can't pay in cash, do not kaskas. Oy, very good yan, ha? Very good. Gawin nyo yung motto, mga kapatid. Si Jana Reyes, sabi niya, sa panahon ngayon, okay pa bang mag-online business? Parang ang dami na po kasing kalaban. Anong online business po kaya ang pwede na mababa lang ang puhunan? Very good. Sa akin, kailangan kapag naggagawa ka ng business talaga, yung kakaiba sa iyo para lumutang ka, no? So, hindi naman ako super expert sa mga small businesses, pero pag tinuturo namin sa klase,
hahanapin mo talaga yung magsa-stand out ka. So kung damit yan, ano yung kakaiba sa damit mo? Kung pagkain yan, ano yung kakaiba sa pagkain mo? Kasi kung magiging pareho ka lang nung iba, no, magiging one of the many ka lang, yun nga, magko-competensya lang kayo sa presyo. Totoo. Very good advice. Si ano dito, Vince, si Lenlen de la Cruz, sabi niya, may mga kaibigan po akong sumasali sa mga paluwagan. Okay po ba yan o hindi? Okay. Okay siya kung sigurado kang magbabayad yung mga una ng sumahod. Di ba? Kasi ganun yun eh. Usually nagkakaproblema yung mga nauunang sumahod, nahihirapan na magbayad after that. No? Pero para sa akin, magandang kultura yan ng Pilipino, no? Na pwede nating buhayin ulit. No? Kasi yan ay pagtutulungan pa rin. No? Na, in a sense, parang nagsisave ka pa rin dyan. No? So maganda siya, basta siguraduhin natin na yung pinapasok nating paluwagan ay siguradong makukuha natin balik yung pera natin. Si Mariel, ang sabi niya, abang lang sa pamasko ng barangay, kompleto na yun, may spaghetti, pansit, bihon, and everything. Uso yan dito sa amin sa Calamba, Laguna. Tuwing Pasko, palaging may groceries for all, tipid na tipid. Oo nga naman, nakukuha na doon yung Noche Buena. Lith Acero, sabi niya, well ako, dahil wala naman kaming bisita tuwing Pasko at dahil sa mahal ng bilihin ngayon, magluluto lang ako ng sapat para sa aking pamilya at di na bili ng kung ano-ano. Kung ano man lang ang meron at kung ano lang makakaya, yun lang dapat ihanda. Be wise na lang kasi mahirap pagkatapos ng Pasko. Nga na naman dahil ubos-ubos biyaya na. Oo, Tama. Oo. Si Mart Kui, ang sabi niya, ang budget style ko ay simple lang, wag gumasta na hindi naman kinakailangan. Unang tumbok sa prime commodity spending tulad ng bigas, sabon, ulam, toothpaste na pwede namang bilhin na hindi hirap sa bulsa. Oo, mga practical ito. Si Anthony Mercador Papelieras, ang sabi, budgeting strategy. If sa aking pamimili ay may mga coins na sukli, ay ilalagay ko na lang sa alkansya upang kahit paano ay may naiipon na pera. Pero sabi ng BSP, circulate, no? Circulate. Oo, yung mga coins. Kasi mahal din mag-produce na mga ganyan, mga kapatid. I forgot kung gaano ka mahal, no, per coin. Pero mahal. So, kaya, i-circulate. Kailangan umikot po sa sa atin. Ilagay sa mobile wallet o kaya i-deposito sa bangko. Mas practical. Tama, oo. Solly Del Rosario, sabi niya, ang budgeting style ko po ngayong holiday season ay maging wise sa paggastos, di kailangan ng magarbong handa, at simple lang kapag sa mga material na bagay. Importanteng gumawa ng listahan at unahing bilhin ang need kaysa sa want. Okay. Antonio Maipa, budgeting strategy, cash envelope system. Gumamit ng cash envelopes para sa bawat category. Kapag ubos na ang cash sa isang envelope, tapos na rin ang budget para sa category na yun. Oy, oo nga. Sabi niya, promise, tried and tested ko ito. Oo nga, no? Kasi kung meron kang cash envelope, let's say, whatever, pang sine nyo, mag-asawa, kung ubos na, edi tama na sa month na yun. Oo nga. Very very practical and very basic. Oo. So yung ibang ginagawa naman, nagbubukas ng, kasi yung mga, lalo na Gen Z at mga millennials, digital native sila eh. So nagbubukas sila ng several accounts sa kanilang mobile wallets. Instead na physical envelopes. Yun. Pwede pala yun, mga kapatid. Pag-aralan nyo po yan. Kasi yung mga bank accounts ngayon doon, pwede mong i-rename eh. So lalagay mo, ito ay pang sine, ito ay pang ganyan. Ayun. Actually, ako hindi ko alam yan. Titingnan ko nga yan sa mobile wallet, mga kapatid. Si Rosalina Dalangin, sabi niya, sa totoo lang po, ang Pasko at bagong taon po sa amin mag-iina ay regular na araw lang. Lulutuan ko lang po ng spaghetti na bigay sa amin ni Mayor. Ang sahog ay corned beef, tapos bilhan ng 1/4 na hotdog, tapos magsisimba sa umaga ng December 24 at January 1 para magpasalamat sa Diyos. Simple lang. Delia Cabrera, budgeting style daw niya, start pa lang or middle ng taon, nag-iipon na ako ng mga rekado, especially delata na panghanda. Ang dami po ng sale throughout the year. Pati mga pangregalo, nag-iipon na at babaluti na lang sa December. Relax ka na lang while nagkukumahog ang karamihan. Okay. Ngayon, sa puntong ito, 4:59 na po ng hapon, we want to say maraming salamat at happy holidays, Vince Rapisura, ang atin pong financial guro. Merry Christmas din sa'yo, Chiki, and to your family. Anything else you want to say to them? So, para sa akin lang talaga ang Kapaskuhan at ang New Year
ay of course mahalagang panahon ito, no? Pero wag nating kakalimutan na may Pebrero, may March, may April na parating at lahat ng 'yon ay gagastos pa rin tayo. Kaya paghandaan po natin. Oo, love month kasi yung Pebrero, tapos may summer na naman. Okay, maraming salamat again, Vince Rapisura. Happy holidays and may you have a more prosperous 2025. Thank you. O yan, basahin ko na po ang comment ng ating winner na si Ian de la Cruz. Ang aking budgeting style ay simple lang. Pinag-ipunan ko na po buong taon, paunti-unti ang paggastos ko ngayong Pasko at New Year para hindi mabigat sa bulsa at may matira pa sa susunod na taon. Mahalaga po itong holidays dahil nagkakasama-sama tayong magkakapamilya, kaya I make sure na may maihahanda po kami kahit papano. Happy holidays po, Miss Chicky and Sir Vince. And congratulations sa'yo, Ian de la Cruz, winner of 500 pesos. Congratulations, happy holidays. At mga kapatid, dyan nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas abangan nyo ang bagong episode ng Sagot Kita Aplikante Serye. Makakapanayam po ni Cheryl Cosim ang senatorial aspirant na si Chavit Singson. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Chicky Verhel. Sagot Kita, Merry Christmas sa inyong lahat, mga kapatid.